Welcome muli dito sa tutorial series Learning MS SQL for Beginners. Dito ay tuturo ko paano mag-restore at mag-backup ng database. Pero bago natin umpisan ng tutorial, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, please consider subscribing, like and share this video, and click the notification bell para laging updated sa mga bagong uploads ko. Dinilit ko muna yung database na ginawa ko sa previous video, yung HR_DB. So, ang gagawin natin ngayon ay magre-restore tayo ng database. So, tingnan nyo na lang sa description ng video na to, yung download link ng backup na ginawa ko. So, download nyo muna yung file. And kapag na-download na ninyo yung file, ang gagawin natin is i-restore natin. So, para magawa natin yun, right-click natin dito sa Databases Folders, then Restore Database. And hanapin nyo kung saan nakalagay yung database na dinownload nyo. So, click dito sa device, then click yung ellipse button, then click add. Tapos yung sa akin ay nakalagay sa aking D, then sa folder na Vince Tutorials, tapos database folder. So, ito yung aking hr_db.back. Ibig sabihin that is a backup file. Then, click nyo yan, tapos click OK, then click OK. So, nandito na siya. So, click natin yung OK. Then, database is HR_DB restored successfully. Click OK. So, nandito na yung HR_DB na database. Kung sakaling sa previous video, sinunod nyo yung paggawa ng database at table, then hindi nyo na dinilit, pwedeng dito na mismo i-right-click ninyo sa HR_DB, tapos ganun din, restore. Tapos, i-brush nyo kung saan nakalagay yung inyong database. Ulitin ko lang dito. Then, sa tutorials, database. Okay. Then, click OK. Then, OK. So, dito may option dito na kung sakaling pag-click ninyo ng OK ay nagka-error siya, may options dito. Tapos, i-click nyo yung override the existing database. Okay. Then, click OK. So, magre-restore na siya. Then, click OK. So, nandito sa HR_DB, pag in-expand natin ito, may tables dito na department, employee, tsaka position. So, ito yung laman ng department. May sample data na yan. Right-click lang sa table, tapos select top 1,000 rows. Okay, so makikita natin yung laman ng department table. So, ganun din sa employee, meron din siyang laman. Okay? So, gumawa ko ng mga sample data para sa mga susunod na videos, pare-paresa ng data na i-manipulate. Okay, so yun yung laman ng ating database. So, ganyan pa paano mag-restore ng database. Ay, so ngayon na magagawa tayo ng backup ng ating HR_DB na database. So, para magawa yun, right-click lang dito sa HR_DB, then task, tapos click yung backup. Tapos, click add. So, ito may default siya kasi na location kung saan siya magba-backup. So, yung sa program file. So, yung sa akin kasi nilalagay ko sa specific folder na ginawa ko. So, click remove. Then, click add. So, pupunta tayo sa folder kung saan tayo gagawa ng database. So, for example, dito na lang sa D. Okay. Drive D. Tapos, pwede tayong kung may folder dyan. Okay. Then, click, for example, dito sa, balik ulit dito sa Vince Tutorials. Tapos, database. Okay. Yan. So, then, lalagyan natin siya ng pangalan. So, para hindi ma-overwrite yung ginawa ko dati, lalagyan ko lang siya ng HR_DB. Ang usually ginagawa pag nagba-backup ako ng database, nilalagyan ko ng date kung kailan ko siya binackup. For example, today is 08, 08/24/2023 .bek. So, dapat may .bek na file extension name. Then, click OK. Then, click OK. OK uli. Tapos, yun, the backup of database_DB completed successfully. Then, click OK. So, kung titingnan natin dito sa D, so, nandito yung HR_DB, then 08/24/2023 .bek na file. Okay?
So, ganyan ang paggawa ng backup ng database sa MS SQL. Okay, so, I hope na may natutunan kayo dito sa video na to. Again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please consider subscribing, like and share this video, and click the notification bell para laging updated sa mga bagong uploads ko. Thank you sa panonood. See you on the next tutorial.